Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, itong segment na ito, ginawa ko ito dahil marami sa aking nagme-message, Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng permanenting segment. Kaya abangan nyo ito, regular ito, araw-araw. Araw-araw po ito. Ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, January 19, Lunes, inaasahan sana, syempre, magiging kakampi ni Libeste si Marcoleta. Inaasahan, magiging magkakampi sila. Susuportahan siya ni Marcoleta, pero parang baliktad ang nangyari. Parang mas nilaglag pa ni Parang mas nilaglag pa ni Marcoleta si Libeste, hindi sinuportahan. Sa katunayan, si Marcoleta pa nga yung nagpahina ng kredibilidad ni Libeste. Hindi nga nagpahina, question pa eh. Kasi dapat dahil inimbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee si Libeste, inimbitahan ni Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon, ang inaasahan, magiging star witness doon, star resource person itong si Libeste. Kumbaga, mag-i-elaborate siya ng mga alam niya tungkol doon sa Cabral Files. Cabral Files yung kanyang doon eh. Kaya siya pinatawag. Kaya lang, simula pa lang, barado na ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, I'm sorry, pero wala kang credibility na parang i-authenticate o mag-discuss ng tungkol sa ng Cabral Files dahil hindi ka naman staff ng DPWH, hindi ka naman official ng DPWH. Anong authority mo? Anong expertise mo na mag-discuss ng Cabral Files? Kaya yung dapat sana nakikita ko yung napapanood ko yung mga interview kay Senador Ping Lacson. Sinasabi niya ipapakwento kay Libeste kung ano ang laman ng Cabral Files. Pagdating dun, hindi naman nangyari yun eh. Yung inaasahan mong pasabog doon sa Blue Ribbon, tungkol sa Cabral Files, wala naman eh. Bakit? Binara ka agad ni Marcoleta eh. Binara ka agad ni Marcoleta. Si Libeste, parang question yung credibilidad. So, dahil question na yung credibilidad, tama naman yung punto ni Marcoleta eh. Bakit ka magdi-discuss ng Cabral Files? Hindi ka naman DPWH. Hindi ka naman DPWH. Alam mo ba yung Cabral Files na yan? Ikaw bang gumawa niyan? Alam nyo sa aming mga abogado, kapag i-authenticate mo ang isang bagay, halimbawa picture, ipipresent mo yung picture bilang ebidensya, ipipresent mo yung kumuha ng picture. Pati yung kamerang ginamit sa pagkuha ng picture. Yun eh. Cabral Files. Sinong gumawa ng Cabral Files nung laman nun? Hindi naman si Libeste. Hindi naman siya ang gumawa ng Cabral Files. Staff ba siya ng DPWH? Official ba siya ng DPWH? Ang dapat na pinipresent doon, yung gumawa nun. Kung sino man ang gumawa nun. Kaya sa simula't-simula pa lang, binara na kaagad ni Marcoleta si Libeste. So, questionably na kung magsasalita siya tungkol dun sa laman ng Cabral Files. Pwede niya na lang ikwento paano niya nakuha yun. Yun na nga. Yun ang nangyari kahapon. Paulit-ulit na rin naman yung kwento na yan. Paano niya nakuha yung Cabral Files na yan. Pero as to yung laman ng genuineness ng veracity ng laman ng tinatawag na Cabral Files, hindi siya makapagsalita doon. Hindi siya authority doon.
Hindi naman siya ang gumawa nun. Hindi rin siya official ng DPWH. Hindi nga staff ng DPWH. Kaya wala. Yung inaasahan na bumbang pasabog, wala. Ang malungkot, ang naglaglag pa kay Libeste, kakampi niya sa DDS, si Marcoleta. Ewan ba natin? Bakit nga pala nilaglag ni Marcoleta si Libeste? bakit nga bakit nga pala alam niya naman 'yon, ha? Pwede alam niya naman yung weakness, yung defect ni ano, yung ni Libeste, pero pwede namang hindi mo na lang ni-raise yung issue na 'yun, eh, 'di ba? O baka may pinoprotektahan din si Marcoleta, ayaw niyang lumabas yung detalye ng mga Cabral files. Kasi sila Lacson, okay lang na okay lang na i-discuss ni Libeste yung laman ng Cabral files, eh. Kung sila Lacson, ha? Oo. Kaya lang question ni Marcoleta yung ano, anong K mo? Parang anong K mo? Anong kredibilidad mo na mag-raise ng issue ng tungkol sa Cabral files? Ha? Anong ano mo diyan? Yung laman ng Cabral files, hindi mo yan sakop. Pwede mo lang i-discuss paano mo nakuha yung Cabral files na yan. Oh, anong nangyari diyan? Pero as to yung laman, hindi. Kaya wala. Ha? Yung inaasahan na parang napakalaki ng magiging sabog ni Libeste, wala. Kasi dapat naman talaga, yung DPWH ang mag-ano niyan, authenticate niyan, ang mag-verify niyan. Totoo ba ito? Ito ba talaga yun? Hmm. Ayan yung ano. Kaya ano na yan eh. Anyway, ang nakakaano lang, si Marcoleta na inaasahan ni Libeste siguro nakakampi niya. Oh, siya pa yung nag-raise ng issue. Hmm? Ano ba yung eksaktong pagkakasabi ni Marcoleta? Ano ba yung eksaktong pagkakasabi? Hindi, mayroong eksaktong sinabi si Marcoleta eh tungkol nga diyan sa ano na yan, Cabral files. Hmm? Ano ba yung sinabi ni Marcoleta laban kay ano? Yung ito. I don't think he is competent because he is not part of DPWH. He is not even a staff of DPWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. Matindi. Tama naman yung punto ni Marcoleta eh. O, ano nga naman ang personality niya to testify? Ano ang competence niya na mag-discuss ng Cabral files? O di ba? Tama naman eh. Anyway, so yun. Ha? Sayang ano, ang inaasahan sana ni Senador Ping Lacson, itong si Libeste, i-discuss talaga yung laman ng Cabral files. Kaya lang, binara ka agad ni Marcoleta eh. Nilaglag ni Marcoleta eh. Magkakakampi sila niyan. Ewan ko. Ha? Ewan ko, anong nangyari? Ha? Anong nangyari doon? Bakit ganon? Ha? Siguro na ano eh, ito kasing si Libeste, ang kanyang idolo, si Lacson. Panay puri siya kay Lacson eh. Si Lacson. Oh. Tapos ano, believe daw siya kay Lacson, gusto niyang ma-advisean siya, mentor si Lacson. Eh galit si Marcoleta kay Lacson. Kay Lacson ka pala ano believe ka pala kay Lacson. ah, at nakikita rin siguro ni Marcoleta na papabiluhin ni Lacson si Libeste. Binara na ni Marcoleta. Kahit magkakaano sila niyan, pareho sila niyan mga DDS eh. Hindi ano ito, leksyon din ito kay Libeste. Huwag siyang magtiwala sa mga kasamahan niya sa DDS. May kanya-kanya rin yang interes, di ba? O yun, lesson learned na naman yan sa kanya. Ang daming matututunan itong si Libeste sa mga pinagdadaanan niya. Okay, ito naman, si Barsaga naman. Pag-usapan naman natin itong si Kiko Barsaga. Nagsorry na si Kiko Barsaga. Sabi niya, apologies to Mr. Razon, apologies. Nag-apologize siya. Kung ano man daw ang mangyari sa kanya, kung siya man daw ay pagmumultahin, fine, kaya ikukulong, tanggap niya na daw yan, nagkamali daw siya eh. Wow, biglang nagsorry si Miao. Biglang nagsorry si Miao, ano? Bakit siya biglang nagsorry?
Ang sabi niya, kaya lang naman daw niya, sinabi yung mga statements niya kontra kay Razon, kay Enrique Razon, kasi may personal grudge siya, may galit siya, eh. Hindi man lang daw bumisita nung mamatay ang kanyang ama, hindi man lang daw bumisita si Enrique Razon, Kaya lang daw nalaman niya na daw kung anong paliwanag, nalaman niya na ang anong paliwanag kaya okey na daw yun sa kanya. Ano nga palang nangyari, ay ito kasing si ano, si Meow, okey 'pag nagsabi tayong Meow, ito kasing si Meow, Kung Meow, inaakusahan si Razon na bribe, sinuhulan, binigyan ng pera yung mga kongresista ng National Unity Party in UP. Dahil, suportado ni Razon si Romualdez, gusto niya na yung mga in UP suportahan si Romualdez, sa pagka-speaker. Para masiguro talagang ang iboboto ng mga kongresista ng NUP, National Unity Party ay si Romualdez, binigyan daw ng bribe. Kaya ang pasimuno daw ng korupsyon sa Kamara ayon dito kay Miao ay si Razon. Eh siyempre galit si Razon sa akusasyon sa kanya ni Miao. O yun, sinampahan niya ng kasong cyber libel. Sinampahan niya ng kasong cyber libel si Miao. Pero sa programa kahapon, nung nakaraan matapang yan si Miao, sabi ni Miao okay yan, buti yan, magharap kami ni Razon. Ilalabas ko ang ebidensya ko laban sa kanya. Ako diniscuss ko na ito sa vlog ko. Sabi ko, kung si Razon ay mayroon bang may mga ginagawa ba sa politika? Nakikialam ba sa politika? Sa tingin ko, oo. Kasi may mga negosyante naman talaga, mga oligarchs na nakikialam talaga sa politika. Hindi naman yung nanghihimasok sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Hindi naman sa ganun. Ibig sabihin, mayroon siyang clout sa politika. Mayroon din namang mga negosyanteng totally wala. O, halimbawa, yung mga sila yung may-ari ng SM, Go Kong Wei, may-ari ng Robinson. So, hindi yan. Pero yung dating may-ari ng yung chairman dati ng San Miguel, si Danding Kuwangko, ay tumakbo ng presidente yun eh. Siya pa nga ang founder ng Nationalist People's Coalition. Kaya yung mga kongresista ng NPC o Nationalist People's Coalition, ang boss nila si Danding, Boss Danding. Nung mamatay si Danding, si RSA, Ramon S. ang pumalit kay Danding sa San Miguel. Si Villar, alam naman natin yan, ayan talaga politiko na, negosyante pa. May partido din yan, Nationalista Party. Kailangan kasi mayroon ka ring clout sa politika para maprotektahan ang negosyo mo, mapaboran ka rin sa mga transaksyon sa gobyerno. Di ba? Ngayon, itong si Razon, maraming pagtitipon ng NUP, National Unity Party, nandyan yan. Public yan. Maraming mga pagtitipon ng National Unity Party, umaattend yan. Kaya lang, yung akusasyon ni Miao na nanuhol, nag-bribe, medyo sabi ko, ewan ko kung may ebidensya siya niyan. Ewan ko kung may ebidensya siya niyan. Saka sabi ko, ang problema diyan kay Kung Miao, hindi niya ba naiisip? Sabi ni Ibardone, yung politiko ng Samar, dating governor ngayon ay congressman, Ibardone, sabi ni Ben Ibardone, si Pidi Barsaga, yung ama niya ni Kiko, nang lumaban niya na congressman diyan, ang kalaban si Gilbert Rimulya, mahigpit ang laban. Tinulungan umano ni Razon. Tinulungan si Pidi Barsaga, kaya malaki daw ang tatanawin ng utang na loob ng mga Barsaga kay Razon. Hindi ba alam yun ni Kiko Barsaga? Para may ganun eh. Mukhang pinakonsensya yun kay Miao ngayon. Mukhang nalaman niya yun. O siguro nakonsensya siya. Baka ilalabas ni Razon yun. Ingrato ka. Yung dynastiyan ninyo dyan ng politika sa Dasmariñas, Barsaga, yung father mo dating congressman, yung mother mo mayor ng Dasmariñas, Mayura, yung kapatid mo vice mayor, ikaw congressman, hindi mangyayari yan kung hindi dahil kay Razon. Kasi yung mga politiko ng National Unity Party, humihingi ng tulong umano yan kay Razon. Mapera si Razon, bilyonaryo, ultra-bilyonaryo. Siya na nga ang pinakamayaman ngayon. Kaya yan, parang na baka kinausap ng ina.
Baka kinausap ng ina. O baka pinaalala sa kanya na, alam mo, mas malalagay ka sa alanganin, maraming tatanawing utang na loob ang pamilya niyo diyan kay Rason. Kaya sa programa ni Montulfo, sa kanilang aktor ni Clint ba yun? Sa TNT podcast, sinabi ni Montulfo, nag-post si Montulfo na nag-sorry na daw, nag-apologize na si itong si Barsaga. Napanood ko nga, nag-apologize na. Pero sabi niya, kung siya daw talaga ay mapaparusahan, fine or imprisonment man, pagkakakulong, tanggap daw niya. Oh. Hindi natin alam kung tatanggapin ba ni Rason yung public apology niya. Tinatawagan daw si Rason nung panahon na yon, hindi daw nila makontak, sabi ni Montulfo. Pero ang problema ngayon, ngayong araw, nagsampa na naman ng demanda laban na naman kay Barsaga si Congressman Ronaldo Puno naman ng NUP. Kaya kahit malusutan niya yata si Rason, mayroon pa ring kasong cyber libel. Tambak ang kaso nito ni Barsaga. Bagay, leksyon na rin sa kanya yan. Leksyon na yan na hindi pwede kasi yung masyado kasi siyang feeling entitled, mayabang. Hindi lahat ng bagay malulusutan niya. Hindi lahat ng bagay nasumbrahan din ng yabang. Yan ang problema dito sa mga nepo babies na to. Kaya dapat alisin na talaga natin ang political dynasty. Akala nila entitled talaga sila diyan. Yan yung diyan mga kabunyog, mga kabayan. Ito, sa pang-issue. Yung opisina ng DPWH sa Cordillera Administrative Region, CAR, nasunog. Yung pa namang finance records section. Yung financial record sections, ibig sabihin yung mga records ng finance. Pang-ilan na ba yan? Nung nakaraan, nasunog yung sa Quezon City. Ngayon na naman, Cordillera. Ay controversial yung Cordillera kasi yung Benguet, Cordillera yun eh. Yung mga ghost projects ng mga yacht, Benguet yun. Benguet yun, Cordillera yun. Yung kung saan yung pangyayari kay Cabral, Benguet din yun. Sakop yun ng CAR, Cordillera Autonomous Region. Marami dyan mga ghost projects, yung mga YAP, yung magkapatid na Eric at Edvic Yap. Kaya hindi mawawala mag-isip ang mga kababayan natin, ang mga tao na parang nasunog yung sinunog yata yung mga records. Financial record section pa naman o division pa naman. Hindi lang to unang pangyayari. Yung dati sa Quezon City naman, nung kainitan, nagsisimula pa lang yung investigasyon ng mga anomalya sa flood control, nasunog yung sa Quezon City. Ngayon naman, Cordillera. Puno din ng intriga yung Cordillera na yan. Puno ng intriga yan. Kaya, sa hearing ng Blue Ribbon kahapon, nagtanong si Senadora Risa Hontiveros, tinanong yung mga USEC ng DPWH na umattend. Pero siyempre, sasabihin ng USEC, expected naman yon ng DPWH, hindi, naman po, safe naman po yung mga records, wala naman pong problema, alam po na, po naman, yung mga preserved naman po, yung mga records, gano'n naman. Standard naman na sagot yun eh. Lang naman sabihin nilang, opo, nasunog po. Yung pa namang mga records ng mga projects. Hindi naman sasabihin yan ng DPWH. Anyway, syempre, ang reaksyon naman ni Senadora Risa Hontiveros, okay, sige, salamat. Hindi kasi mawalang mag-isip sa amin na ay ang mamamayan na mag-isip niyan, ano bang nangyayari sa DPWH? Nga naman, bakit sunod-sunod ang mga sunog na yan? Ngayon pa naman na mayroong mga investigasyon sa mga anomalya sa flood control, at ang masaklap niyan, mga record section, financial records. At yung unang nasunog sa Quezon City, opisina yun ng Mimaropa. Ay ang laki ng intriga ng Mimaropa, di ba? Yung 4B, DPWH. Tapos na naman ngayon, Cordillera. Kaya hindi mo talaga maiwasan dyan. Hindi mo maiwasan dyan na magduda ang taong bayan. Hindi yan. Lalo pa ngayon, itong DPWH, yung mga coordinates daw mali. Ano ba yan? Ano ba yan? Sa 400 plus na projects na sinabing ghost, ang na-confirm lang na totoong ghost, ano ba yan? Ito, medyo questionable itong ginagawa na to ng DPWH eh.
out of 421 flood control projects confirmed non-existent, only 14 confirmed na non-existent. Hindi. Of the 421 flood control projects na sinasabing non-existent, ang confirmed ay 14. Ang confirmed na non-existent, grabe. Ano bang nangyayari dito? Nagkakalinisan na ba dito? Nagkakaarigluhan na ba to? Grabe naman. Sa 421 na ni-report na ghost projects, 14 lang ang confirmed. Wow. Lalo, hindi mo maiwasan magduda dito sa mga nangyayaring ito sa DPWH. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, anyway, abangan natin anong mangyayari dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.